Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Epeso. Mga kapatid, ako ang pinakahamak sa mga hinirang ng Diyos. Gayunmay minarapat niyang ipagkaloob sa akin ang gawaing ito, ipahayag sa mga hentil ang mabuting balita tungkol sa masagana at di malirip na pagpapalang nagbubuhat kay Kristo at ipaliwanag sa lahat kung paano isasagawa ang lihim na panukala ng Diyos. Ito'y matagal ng panahong inilihim ng Diyos na lumikha ng lahat ng bagay upang sa pamamagitan ng simbahan ay maipakilala ngayon sa mga pinuno at mga may kapangyarihan doon sa kalangitan ang walang hanggang karunungan ng Diyos na nahahayag sa iba't ibang paraan. Alinsunod ito sa walang hanggang panukala na isinakatuparan niya kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Dahil sa ating pakikipag-isa at pananalig sa Kanya, makalalapit tayo sa Diyos ng panatag ang loob. Dahil dito, ako'y naninikluhod sa Ama na siyang pinagtutularan ng pagkaama sa bawat sambahayan sa langit at lupa. Hinihiling ko, ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan, na palakasin niya ang inyong buhay espiritual sa pamamagitan ng kanyang espiritu. Naway manahan si Kristo sa inyong puso sa pamamagitan ng inyong pananalalig sa Kanya upang sa inyong pag-uugat at pagiging matatag sa pag-ibig, mauunawaan ninyo kasama ng mga hinirang kung gaano kadakila ang pag-ibig ni Kristo. At naway makilala ninyo ang di katingkalang pag-ibig na ito upang mapuspos kayo ng kapuspusan ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Inibig tayo ng Ama, isinugo ang anak niya, bilang manubos sa sana. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Nooy araw ng paghahanda at ayaw ng mga Hudyo na manatili sa krus ang mga bangkay sa araw ng pamamahinga, sapagkat dakila ang araw ng pamamahingang ito. Kaya't hiniling nila kay Pilato na ipabali nito ang mga binti ng mga ipinako sa krus at alisin doon ng mga bangkay. Naparoon nga ang mga kawal at binali ang mga binti ng dalawang ipinakong kasabay ni Jesus. Ngunit pagdating nila kay Jesus at makitang patay na siya, hindi na nila binali ang kanyang binti. Subalit inulos ng sibat ang isa sa mga kawal ang tagiliran ni Jesus, at biglang dumaloy ang dugo at tubig. Ang nakakita nito ang nagpatotoo. Tunay ang kanyang patotoo at alam niyang katotohanan ang sinabi niya.
upang kayo'y maniwala. Nangyari ang mga ito upang matupad ang sinabi ng kasulatan. Walang mababali isa man sa kanyang mga buto. At sinabi ng ibang bahagi ng kasulatan, pagmamasdan nila ang kanilang inulos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipo muna po ang lahat. Sa inyong lahat, at kasabay po ng pagdiriwang natin ng banal na misa ngayon, tayo din ay nagdiriwang ng dakilang kapistahan ng kamahal-mahalang puso ng mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya palakpakan po natin ang Nuestro Padre Jesus Nazareno. Mga kapatid, kung may isang bagay man na tila makikita natin, pinahahalagahan natin sa pagdiriwang natin para sa araw na ito, ay ang pagdiriwang natin sa kamahal-mahalang puso ni Jesus. Tinatawag pa nga itong kabanal-banalang puso ni Jesus. Sa Ingles, tinatawag natin siyang Sacred Heart of Jesus. Pero ano nga ba ang meron sa puso? Kapag tinanong ko po ba kayo sa mga oras na ito, sino po ba sa inyo ang may puso? Lahat naman siguro kayo magtataas ng kamay. Tama po ba? Ay, may puso ho ba kayo? Parang nagdalawang isip pa kung may puso o wala. Pero sino sa inyo, meron nga kayong puso, pero sino po sa inyo ang tumitibok ang puso? Lahat, marahil. Dahil kapag hindi ka tumibok ang puso mo, anong meron? Tingnan po ninyo. Kapag hindi tumibok ang puso, ibig sabihin, wala kang buhay. Dahil ang puso ang nagbibigay ng buhay. Mga kapatid, hindi lang tingnan ang puso natin, kundi tingnan din natin ang puso ni Jesus. Ang puso ni Jesus na tumitibok, ang puso ni Jesus na nag-aalab, ang puso ni Jesus na nagniningas. Nag-aalab, nagniningas, dahil ito ay nagbibigay buhay. Kaya nga mga kapatid, ang puso natin, lahat naman tayo merong puso. Lahat naman tayo marahil sa loob ng simbahan na ito, tumitibok ang puso. Pero nawa ang puso natin hindi lamang tumitibok, kundi ang puso natin maging puso ni Jesus. At ano ang puso ni Jesus? Kamahal-mahal at kabanal-banal. At kapag ito'y kabanal-banal, nangangahulugan mga kapatid, na ito ay nagbibigay ng buhay. Kaya nga sinasabi nila, kung ano ang laman ng puso, yan ang ating tunay na pagkatao. Kung ano ang laman ng puso, yaan ang tunay nating pagkatao. Kaya magandang tingnan sa mga oras na ito mga kapatid. Ano ba ang laman ng puso natin? Kung ang puso natin puno ng sama ng loob, madalas ang buhay natin puno din ng sama ng loob. Tama po ba? May mga pagkakataon na ang puso natin puno ng sama ng loob. Bakit? Walang kakayanang magpatawad. Walang kakayanang humingi ng tawad. At yun ay nakikita sa ating pagkilos at paggawa. Because most of the time, my dear brothers and sisters, what's in our heart reflects who we are and what we do in life. Kung ano ang laman ng puso, sumasalamin kung sino tayo at anong klaseng pag-uugali minsan meron tayo. Kaya nga mga kapatid, ang puso natin, wag lang tumibok.
kundi ang puso natin maging puso ni Jesus na nag-aalab, nagniningas, at nagbibigay buhay. At kung yan ay nag-aalab at nagniningas, ang buhay natin ay buhay na kagaya ng kay Jesus. At yun minsan ang kulang sa atin bilang mga Kristiyano at Katoliko. Bakit? Baka kasi nagko-concentrate tayo sa pagtibok lamang ng puso. Baka nagko-concentrate lang tayo na mabuhay sa mundong ito, pero hindi magbigay buhay sa iba. Tandaan natin mga kapatid, ang puso ni Jesus nag-aalab, nagniningas upang magbigay buhay sa atin. Kaya nga, kung ang puso natin ay kagaya ng puso ni Jesus, dapat ang buhay natin nagbibigay buhay sa iba. Kaya nga, tingnan po natin siguro sa araw na ito, yung buhay ko ba, yung puso ko ba, nagbibigay buhay sa aking kapwa? O kapag nakikita ako ng kapwa ko, ang nakikita niya, hindi nagniningas na puso. O baka kaya pag nakita ko ng kapwa ko, ang mainit hindi ang puso, mainit ang ulo. Pero mga kapatid, ang pagdiriwang ng kamahal-mahalang puso ni Jesus, pagpapaalala sa atin na ang puso natin pwedeng maging banal dahil ang sinusunod natin walang iba kundi si Jesus. Pangalawa, mga kapatid, ang puso ay hindi lamang tumitibok at nagbibigay buhay. Tandaan din natin na ang puso ay simbolo ng ano? Pag-ibig. Kaya nga, di ba minsan, kapag ipinagdiriwang natin yung Valentine's Day, lahat na lamang puso. Tsokolate, puso, no? Ano pa ba? No? Kahit yung mga action natin ngayon, puso, no? Lahat puso. Bakit? Dahil para sa atin ang simbolo ng puso, pag-ibig at pagmamahal. Pero mga kapatid, sa ating ibanghelyong napakinggan sa araw na ito, ipinaramdam, ipinakita, at ipinamala sa atin ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Na ang tunay na kahulugan ng pag-ibig ay hindi lamang basta pagpupuso, kundi ano ang tunay na simbolo ng pag-ibig? Ang tunay na simbolo ng pag-ibig ay ang pag-aalay ng buhay. Kagaya ng pag-aalay ng buhay ni Jesus. Kaya nga, ang pinaka-perpektong simbolo ng pagmamahal ay hindi puso, kundi ang perpektong simbolo ng pagmahal ay krus. Dahil sa pagmamahal, hindi ka lamang nagpapatwitams. Sa pagmamahal, nag-aalay ka ng buhay. Sa tunay na pagmamahal, nagsasakripisyo ka ng iyong buong sarili kagaya ng ginawa ni Jesus. Meron po bang mga mag-asawa dito? Nasaan ang mga mag-asawa? Siguraduhin nyo lang pong asawa ninyo ang katabi ninyo. Sabi ho nila, ang mga mag-asawa daw po nagsasabihan niya ng I love you. Tama po ba? Sabi ni Sir, hindi daw. No? Ayaw magsabihan ng I love you. No? Pero di ba ho, nagsasabihan tayo ng mahal kita. I love you. Sa umaga, I love you. No? Minsan niya, kahit sa umaga, dati, may nakausap po ako. No? Bagong kasal. Sabi niya, Father, sa umaga po, talagang maganda ang gising ko. At lagi kong tinatanong sa asawa ko, good morning, no? I love you, buti nagising ka. No? Pero sabi niya, Father, may mga pagkakataon kapag nahihirapan kami,
Ganito na yung sinasabi ko sa asawa ko. Father, no? Hello, good morning. No? Bakit nagising ka pa? At nagsasabihan ng I love you. Pero ang pagmamahal ay hindi lamang sa pananalita. Pakitandaan. Dahil ang tunay na pagmamahal ay ang pagmamahal na ginawa ni Jesus na nag-alay ng kanyang buhay para sa atin. Kaya sa susunod na sinabihan ka ng I love you, tanungin mo yung taong nagsabi ng I love you, handa ka bang mamatay para sa akin? At kapag sinabi niyang mauna ka, magtaka ka. Ano? Dahil ang pagmamahal ay pag-aalay ng buhay. Ang tunay na pagmamahal ay pagmamahal na ginawa ni Jesus. Saan? Hindi lamang sa pamamagitan ng pagpuso, kundi sa pamamagitan ng pag-aalay ng buhay sa krus. Kaya nga, ang puso pwede ding maging krus. Dahil oras na hindi na tayo magpasa ng krus, para na din nating sinabing ayaw nating magmahal at umibig. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy ng misa natin para sa gabing ito, para sa kapistahan ng kamahal-mahalan at kabanal-banalang puso ni Jesus, tingnan natin ang ating puso. Huwag lamang itong tumibok, kundi ang puso natin maging puso ni Jesus na nagbibigay buhay, at sa pagbibigay ng buhay, tunay tayong umiibig at nagmamahal. Mga kapatid, ang puso hindi lamang basta tumitibok, bagkus ang puso, kagaya ng puso ni Jesus, nagbibigay buhay at tunay na nagmamahal. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao sa lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinakos sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay ng mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, makatatawag tayo sa ating Ama ng may pagtitiwala, sapagkat binuksan niya sa atin ang kanyang puso dahil kay Kristo. Ang ating panalangin, punuin mo kami ng iyong pag-ibig, Panginoon. Punuin mo kami ng iyong pag-ibig, Panginoon. Ang simbahan naway maging kapani-paniwalang tanda at kasangkapan ng pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Punuin mo kami ng iyong pag-ibig, Panginoon. Ang mga mag-anak naway mamuhay na mayroong tunay na pagmamahalan at pagkakaunawaan. Manalangin tayo. Punuin mo kami ng iyong pag-ibig, Panginoon. Ang mga nahihirapan at nabibigatan sa mga pasanin sa buhay, naway makatagpo ng ginhawa sa mapagbigay na puso ng ating tagapagligtas. Manalangin tayo. Punuin mo kami ng iyong pag-ibig, Panginoon. Ang mga may sakit
Naway makilala ang pag-ibig ni Kristo sa kanilang pakikisa sa paghihirap ni Jesus. Manalangin tayo. Punuin mo kami ng iyong pag-ibig, Panginoon. Ang mga yumao naway makatagpo na walang hanggang kagalakan sa puso ni Jesus. Manalangin tayo. Punuin mo kami ng iyong pag-ibig, Panginoon. Ama naming mahabagin, tanggapin mo ang mga panalangin ito na inaalay namin kaysa ng tinusok ng sibat na puso ng iyong mahal na anak na nabubuhay at naghahari magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang di malirip na pag-ibig ng anak mong pinakamamahal upang sa ikapagpapatawad ng aming mga kasalanan, ang inihahain namin ay maging kalugod-lugod na mga alay sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Dakilang pag-ibig niyang nagbunsod na maghain ng sarili nang kami matubos. Kaya't itinampok siyang nakabayubay sa krus. Mula sa kanyang tagilirang sinibat, dugot tubig ay masaganang dumanak. Kaya't sambayanan mo'y dito na banaag. Ito'y ang sangkatauhang naakit sa puso ng iyong anak na sumasagip sa mga dumudulog sa batis ng kanyang pag-ibig. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan. Magsiluhod na po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo.
Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Ang pag-ibig ng Diyos ay tunay na nag-aalab at nagbibigay buhay sa atin. Kaya lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala.
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito po si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, Hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister na katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Manalangin Magsitayo na po tayo. lahat. Ama naming mapagmahal, pag-alabi nawa ang pag-ibig sa aming kalooban, sa pagsasalo sa pagmamahal mo sa pakikinabang, at sa aming pagkaakit sa iyong anak araw-araw. Matutuhan nawa naming makilala siya sa katauhan ng aming mga kapatid sa iyong sambayanan, sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nilang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.
atin.